Halika mga ka-recap, balikan natin ang mystery horror movie na Book of Blood, na pinalabas noong 2009. Movie Tagalog Recap. Si Mary Floresco, isang professor ng parapsychological studies, at author ng mga libro na tungkol sa mga paranormal events. Mayroong kababalaghang nangyari noong 1900 sa lumang hotel na ito sa may intersection. Kasama niya ang kaibigang si Reg Fuller, binalikan nila ang abandonadong hotel. Gusto nilang malaman kung ano ang totoong nangyari dito. Mula sa misteryosong pagkamatay ni Jamie, ang anak ng owner ng hotel, hanggang sa pinakahuling bumili nito, si J.D. Tollington, isang kilalang occultist psychic, na misteryoso din ang pagkamatay. At sa lumang kwartong ito nangyari ang lahat. Sa lahat ng kanyang mga students, kay Simon McNeil siya naging interesado. Minsan, sa maulang gabi, nakita niya itong mag-isang naglalakad pa uwi. Inalok niya itong isakay para may hatid. Pero, tumanggi ang binata nang may mapansin sa unahang gulong ng kanyang sasakyan. Pinalaan na lamang niya ang professor na mag-ingat sa pagmamaneho, at siya ay umalis. Nagpatuloy si Mary sa pagmamaneho. At biglang sumabog ang gulong ng kanyang sasakyan. Kamuntikanan tuloy siyang madisgrasya. Nagkatotoo ang babala ni Simon. Sinimulan niyang alamin ang background ng binata. Nalaman niya na may pambihira pala itong psychic ability. Kaya niyang makita ang mangyayari ng advance bago pa man ito magkatotoo. Kagaya ng pagkamatay ng kanyang kapatid sa car accident na kanyang nakita bago pa man nangyari. Kinausap niya si Simon, at niyayang sumama sa kanilang research sa lumang hotel. Sumang-ayon naman ang binata, kahit na medyo tutol si Reg. Nilagyan ni Reg ng mga video camera ang bawat sulok ng hotel. Maging ang lumang kwarto na pagtutulugan na ni Simon, na sanay matulog ng hubad. Naging maayos naman ang unang gabi nila sa hotel. Hanggang may narinig na boses si Reg. Hinanap niya ito gamit ang kanyang sound detectors. Ang boses ay nanggagaling sa basement. Sinundan niya maging sa nakakandadong pinto. Nang biglang, bumulaga sa kanya ang pagmumukha ni Mary. Pinarinig niya ang recording ng boses. Pero, wala namang narinig ang professor. Hanggang sa marinig nila ang pagsigaw ni Simon. Agad nila itong pinuntahan, pero hindi sila makapasok sa room nito. Narinig nila ang mga sigaw at halos sa loob ng kwarto. At nang kanilang buksan, bumungad sa kanila ang wasak na kama, at hubad na katawan ng sugatang binata. At sa may cabinet, sa may dingding, may mga nakasulat sa dugo. Nang kanilang mabasa, ay bigla na lamang itong nag-apoy. Sa kabila ng nangyari, hindi pa din kumbinsido si Reg. Pinalikan ni Mary ang room ni Simon. Wala na doon ang binata. Ang naabutan niya lang ay si Reg, na kumukuha ng sample mula sa nasunog na dingding, para masuri. Dinala naman ito ni Mary kay Nigel, ang kanyang kaibigang forensic expert. Nakita naman niya si Simon sa may university na may kinausap. Sa pagbalik sa hotel ng binata, hinalungkat nila ang mga gamit nito sa bag. Wala naman silang nakita kundi toothpaste, aspirin, at boxer short. Huli isang gabi, habang abala si Mary sa pagsusulat ng libro, ay biglang naging static ang mga gadgets ni Reg, at yumanig ng bahagya. Nang marinig nila ang sigaw at kalabog sa kwarto ni Simon, agad nila itong pinuntahan. At sa may pinto ng kwarto, narinig nila ang iba't ibang boses sa loob. Hindi lang si Simon ang nandoon. Nang kanilang buksan, muling bumungad ang sugatang katawan ng binata. At ang buong dingding at cabinet, loob at labas, ay napapalibutan ng mga sulat sa dugo. Sa mga nakita ni Reg, nakaramdam na siya ng takot, pero hindi ang pananibik ni Mary, na gustong malaman ang totoong nangyari sa pamamagitan ni Simon. Sa kahimbangan ng kanilang pagtulog, ay may dumapong tutubi sa mukha ni Mary. Bigla na lamang parang binusalan ng kanyang bibig, hindi siya makasigaw. Dahan-dahan siyang itinayo at inilapit sa bintana. Sa labas, nakita niya ang mga batang naglalaro sa may fountain. At nang lumingon, kakaibang mukha ang humarap sa kanya. At nang siya ay tumalikod, multo naman ng batang babae ang unti-unting lumalapit sa kanya. Wala naman silang nakita na kakaiba ng reviewin nila ang video recording. Tumawag si Nigel kay Mary. Ready na ang resulta ng forensic. Nalaman niya na ang potassium nitrate ay nakakagawa ng gunpowder, na perfect sa paggawa ng apoy, na nakatago sa aspirin.
Ang sulfa at carbon ay perfect combination naman sa paggawa ng charcoal na ginamit sa mga sulat sa dingding. At ang magnetic pulse transmitter na inilagay sa kama ay kayang maka-interfere ng mga gadgets. Ang lahat ng ito ay bistado na sa mga panloloko ni Simon. Maging ang flat tire at history background ni Mary ay kanya ding pinagplanuhan. Nabalot ng kalungkutan si Mary, kahit na anong paliwanag ni Simon sa kanya, na noong una nga ay tama na niloko lamang sila. Pero ang mga sumunod, ay totoo na. Yun nga lang, hindi na siya pinaniwalaan nito. Niloko lang siya ni Simon, ang binata na napamahal na din sa kanya. Hindi na niya sinakyan pa ang mga panloloko nito. Nagpas siya na din silang tapusin na ang kanilang research. Sa kanilang pag-alis, muling humarap sa kanila si Simon. Sa huling pagkakataon, gusto niyang patunayan na totoo na ang lahat ng nangyayari. Umalik siya muli sa loob ng kwarto at hinarap ang mga multo. Habang sila Mary at Reg naman ay nag-abang sa mga mangyayari. Hanggang may dumapong tutubi sa kamay ni Mary. Naging static ang mga ilaw. Umukas ang mga gadgets ni Reg na hindi naman nakasaksak. Sabay-sabay na gumalaw ang kanyang mga electronic sensors. At maging ang kanyang headphone, ay nagkaroon din ng mga boses kahit hindi naman naka-plug-in. Nang ipaparinig niya sana kay Mary, ay nakita niya itong napapalibutan ng mga tutubi, at nagsalita patungkol sa highway ng mga patay. Habang si Simon naman ay pinagpipiestahan na ng mga kaluluwa, at minarkahan ang kanyang katawan. Nang pumanhik si Mary, nasalubong niya ang mga kaluluwang ligaw na isa-isang lumalabas ng kwarto. Nakita din ito ni Reg. At sa sobrang takot, nahulog siya at namatay. Pagbukas ni Mary ng pinto, nasaksihan niya ang sobrang dami ng mga kaluluwa na isa-isang sumusulat sa katawan ni Simon. Nagsisigaw sa sakit ang binata at humingi ng tulong kay Mary. Hanggang mabasa ni Mary ang nakasulat sa dingding. Ang mga isinusulat pala ng mga kaluluwa ay kanilang mga kwento. Mga kwento na kailangang marinig at malathala. At sa harap ng mga kaluluwa, nangako si Mary na ilalathala niya ang lahat sa buong mundo. At malayang umalis ang mga kaluluwa, pati na din ang kaluluwa ni Reg. Ang lugar pala na kinatitirikan ng hotel, ay intersection ng mga kaluluwa. Daanan ng mga patay. Lumipas ang panahon, nagmistulang human book si Simon. Patuloy pa din ang pagsulat ng kwento ng mga kaluluwa sa kanyang katawan. At si Mary, siya naman ang naging translator, at author nito sa kanyang mga libro. Nagawang makatakas ni Simon, pero, nahunting naman siya ni Wyvern. Ang hired killer na inupahan ni Mary para patayin siya. Hindi na din makayanan ni Simon, ang mga sakit ng walang katapusang pagsulat sa kanyang katawan. Kaya, pinaubayan na niya sa killer ang kanyang buhay. Pinatay din naman ng mga kaluluwa si Wyvern. At sa pagdating ni Mary, tinuksan niya ang mulita, laman ng dinalatan na katawan ni Simon. Sa kabila ng pagkamatay ni Simon, tuloy-tuloy pa din ang mga kwento ng mga kaluluwa. The stories go on. They bleed and bleed.